Matinding eksena ang naganap sa gitna ng isang mainit na pagdinig sa Senado nang biglang himatayin umano si dating Senate President Vicente Tito Sotto matapos ilahad ni Kong Rodante Marcoleta ang mga diumano'y irregularidad at kontrobersyal na issue na kinasasangkutan niya. Ayon sa mga nakasaksi, kapansin-pansin ang pag-aalangan ni Sotto bago siya tuluyang nawala ng malay habang nagsasalita si Marcoleta. Agad namang rumisponde ang mga staff at medical team sa loob ng session hall upang bigyang paunang lunas ang senador. Habang patuloy ang pag-alboroto sa social media, maraming netizens ang nagbigay ng kani-kanilang reaksyon. Karamihan ay nagsasabing karma umano ang nangyari kay Sotto matapos ang mga naunang issue na ibinato sa kanya. Trending din sa X, dating Twitter at Facebook ang hashtag na karma kay Sotto kasabay ng mga video clip mula sa nasabing hearing. Gayunpaman, nanatiling tikom ang bibig ng kampo ni Sotto hinggil sa tunay na kalagayan niya at kung anong dahilan ang ikinahimatay nito. Samantala, nagpahayag naman si Marcoleta na wala umano siyang intensyong pahiyain o saktan ang sinuman sa kanyang paglalantad ng katotohanan. Aniya, tungkulin niya bilang mambabatas na isiwalat ang mga anomalya sa gobyerno, gaano man ito kasakit para sa iba. Sa ngayon, patuloy na inaabangan ng publiko ang magiging pahayag ng pamilya Sotto at kung magbubunga ba ng mas malalim na investigasyon ang controversial na pangyayaring ito sa Senado. Pasabog ng pasabog na minumura ko ng mga hinayupak na ito lahat na hindi na malamon ng iro. Okay? Tapos sa labas din pupuruin ko. O yung ganda-ganda mo ni Lisa Smugs, hindi siya butod, sexy siya, kasing sexy niya yung mga Kardashians, o kasing sexy niya kung sino man ang sex, di ba? So, magbabaliktad ako, kasi nga nasungal na lang na yung bunganga di ba? So, yun yung step na ginawa. First step is o-offeran. Remember, I think November vlog ko yan. Ang sinabi ko dyan sa inyo, mga kababayan, aalukin pa ng trabaho. Okay? Aalokin ka pa ng trabaho, bibigyan ka ng trabaho. Pag mainstream media ka naman, kunyari, part ko lang konti. Ay, men uniform ko man, ay nurse, ikaw speak up day. Dahil binababoy kayo ng gobyernong ito. Sinabi ko yan sa inyo, November 18, ito-double up ni Lisa Smugs gamit yung mga alipores niya para offeran kayo ng from 20,000 yung sweldo to 40K para manahimik kayo, para makontrol nila ang lahat sa Pilipinas. So, ibig sabihin, pag pumayag kayo, nagaganituhin kayo, like you people sa gobyerno, na antayog ng pinag-aralan ninyo na magpapabayad lang kayo, ay kayo mismo ang magpapalubog dito sa ating bayan, mga palangga. Yan ang sinasabi ko sa inyo. So, o-offeran. So, ito yung nangyayari ngayon, kaya tahimik ang ibang mainstream media at ang mga vloggers ay bumabaliktad. Hindi dahil sila ay takot, pero nasilaw sila sa pera. Kasi marami mga vloggers na matatatang. Parating, okay, na ginagawa ngayon, lalo na po ngayon, noong in-expose ko na itong parating, okay, na dumabas ang video, by the way, linawin ko lang, wala sa akin ang video. Polvoron video okay, yan. Hindi pa nila pino-forward. Ngayon, mga kababayan, di ba, kakasuhan, okay? Gumagapa ngayon si Lisa Smugs. Di ba, next year, sa mga susunod na araw, linggo, malalaman ninyo kung sino-sino yung mga taong hinaharas nila ngayon. Kinakasuhan o inuungkat kung may mga kaso na patay na for so many years, ay inuutusan ni Lisa Smugs. Okay, natamnan ang taong pinaghihinalaan niya na isa sa mga ahas or against sa kanila. Okay? Ano ito? Harassment. Diba? Harassment. At kung hindi ka pa makuha sa harassment, gurgur ang aabutin mo sa gobyernong ito. Kaya sabi ko nga, ano pa ang ginagawa ninyo? Magpapagurgur na lang ba tayo? Nako, tagal na sinabi ni Palangga. Magpapabayad na lang ba itong mga bayaran na mainstream media? So, nasa inyo ang mga, nasa inyo mga kamay kung paano ito lulutasin. At going back dito kay Amy Marcos na absent sa New Year's Eve nila, okay, ulitin ko, pinagkanulo na nga sa ICC. Oh, tiyan mo, sinabi ko.
That was December, 2023, ipapacify, okay? Paano niya pipigilin ngayon itong mga pulboronic video na ito? Kita Or niyo yan? paano niya? Kita niyo yung sinabi ko, Palangga, bago natin i-release ang video. At going back dito kay Amy Marcos na absent sa New Year's Eve nila, okay, ulitin ko, nagko-contemplate pa siya siguro kung paano niya ipapacify, okay? Paano niya pipigilin ngayon itong mga pulboronic video na ito? Ayan. Or paano niya i-reconcile si Kuting at si Lisa, si Sarah? Okay, dahil ito yung nangyayari sa likod ng camera. December yan, paulit-ulit natin sinasabi na talagang gugurgurin nila si Inday. Gugurgurin nila ang Duterte sa kahit anong paraang paggugurgur. Pinagkanulo na nga sa ICC. Ngayon, mga palangga. Naalala nyo? Punta tayo kay Bonjing Remulla. Ayan na. Ito si Bonjing ay inaaratay talaga. But nakita nyo, Pasko nag-post siya ng picture na nakaupo na mukhang isang bulati na lang hindi pumipirma. Okay, napag-alaman natin, mga kababayan, ayon sa ating puting ahas, na talagang mahina na ang pusong itim ni Bonjing, okay, at ang kanyang sistema sa katawan. Hindi naman tayo nag-wish ng pagka-gurgur niya sa sarili niyang, kaletsyan. But ang punto de vista dito, binababoy niya ang taong bayan. Hindi porket nag-post siya ng picture nung Pasko, ay okay na may senyales na nabuhay siya. Okay. Kita niyo yan? Mahigit na siya isang buwan, kung tama yung pagkabilang ko ng mga araw, kasi November, huli ko siyang nakita doon na may live siya. Tignan niyo, Palangga, Yan yung sinasabi ko. Ito yung pinost ni Boying Remulla na inaaratay. Teka, tagalin ko lang ito saglit. Balik natin. We talk about ang kasino. Ayan, nakita niya yan. Yan sinasabi kong picture na isang bulati na lang hindi pumipirma. Alright? Together with his family. So, balikan natin itong sinasabi ni Palangga. Di ba naalala no, June, nag-wellness leave siya for 10 days. Si Bonjing. Kasi nagkaroon siya ng bypass operation. Okay? So, okay yon. Kasi what? Kasi sinabi niya sa taong bayan na siya ay nakakaranas ng health problem. Okay? Pero ngayon, mga kababayan, ayaw niyang magsalita. Hindi siya nag-resign. Ayaw niyang sabihin. Hindi niya sinabi sa post na kung siya ba ay inaratay o hindi na counter yung sinabi ko. Sinasabi nila fake news. Pero paano mo papaniwalaan? Ilang buwan na siya, may isang buwan na hindi nagbibigay ng live statement o audio niya. Okay? Bakit ka mo? Kasi kailangan pa niyang sundin ang mga marching orders ni Lisa Smugs. Simulan natin kay sa issue ng Digamo case. Okay? Di ba? Si Remulla ang push dyan sa mga eksena niyan. Kaya simulan natin doon sa Bilibid, okay? Kay General Bantag. Kay Tevez, kay Bantag. So kailangan matapos ni Remulla ang mga marching orders ni Lisa Smugs. Dahil hindi naman si Kuting ang nag-uutos kay Remulla, kundi si Lisa Smugs. Okay? So kailangan niyang tapusin ang kanilang mga pagnanakaw, panggigipit sa taong bayan. Tandaan nyo, si Bonjing ay sangkot din dyan sa Pogo. Okay? Ang dami kong vlog dyan. Si Bonjing ay sangkot din dyan sa Okada. Si Bonjing ay sangkot sa mga karumal-dumal o mga ginagawang kaletsyahan ni Lisa Smugs na panggigipit. Kaya hindi nila masabi sa taong bayan na resign na siya ay may sakit. Dahil ang mga marching order ni Lisa kailangan tuloy-tuloy kahit si Bonjing ay nakaratay. At ito po, uulitin ko, na pangloloko sa Pilipino, panggagago sa taong bayan dahil bayad siya ng taong bayan. At ilang buwan hindi nila sinasabi na siya ay nasa ospital. I confirm na nasa ospital siya.
Huwag kayong magsinungaling, Remulla. Mhm. Huwag niyong lolokohin ang taong bayan, karapatan ng taong bayan, ng taxpayers, Yes. na sasabihin ninyo kung kayo ba ay capable to perform your duties. Definitely you're not. Dahil isa kang asong julol ni Lisa Smugs. And definitely, pangloloko ang ginagawa mo sa taxpayers dahil responsibilidad mo bilang DOJ, di ba, Department of Justice, Secretary, nasa naman ang hustisya ng taong bayan, nasa ang hustisya ng taong bayan para sabihin ninyo, malaman ng taong bayan kung ikaw nga ay inaratay ka at sumisweldo ka ng hindi ka nagpapakita sa taong bayan. At ang dami kong puting ahas na nag-confirm nito. So, ang nakikita ko dyan, ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Bonjing. Ano ang mas mahalaga? Ang perang kakamkamin mo sa ngalan ng kawalang hiyaan at pagkagago sa taong bayan? Okay? Ang taong bayan? O yung health mo? Diba? Ano ang lihim sa iyong pagkawala ng more than a month? Yeah. Or, ng matagal na panahon? Ano ang lihim na ginagawa mo na nakaratay ka sa banig? Mhm. Nakaratay, inaratay. Tatandaan mo. Mga palangga. Di ba? Ito nga, kakarmahin kayo sa lahat ng kawalang hiyaan nyo sa taong bayan. Diba? So, hindi nyo kaya. Diba? Kung kaya nyong manipulahin ang pera ng bayan, magbayad kayo ng mga taong mga haras sa amin, hindi nyo kayang bayaran si kamatayan kapag kinuha na kayo. Putang ina, hindi Right? pa nakuha ng kamatayan. Hindi natin lahat kayang bayaran. Actually, hindi mo kayang bayaran ang karma kapag kinakarma na nga kayo eh. Sa lahat, hindi mo kayang pigilin kung gugurgurin ka. Okay? Gugurgurin ka na ng tadhana. Lahat tayo, hindi natin kayang pigilin yan. Pero yung pangloloko mo sa taong bayan at sumusweldo ka sa pera ng bayan at tuloy-tuloy ang marching order ni Lisa, well, definitely kung nakaratay ka, hindi ikaw ang nagpa-function as DOJ. Exactly. Secretary. Kung etong hayop na Smugs, dahil siya lahat. Imagine nyo, dyan sa gobyerno, kayo sa PNP, dahil marami tayong mga kaibigan. Okay, stop mo muna si Palangga. Stop natin. Okay, so mga kababayan, sa kapapasok lang. Yung vlog na yan, December 27, 2023. Bago nila ako nagtanim sila ng mga kaso. Now, eto ngayon, inamin ni Remulla. Di ba, sinasabi nila fake news ako, na siya ay may leukemia at kung ano pa. Ito interview niya. Inamin niya kahapon. Okay? Ako'y ay na-diagnose naman ako ng cancer. Leukemia. Wow. Cancer ng dugo. Oh. Wow. At dito'y ginamot din ako. Oh. Ako'y sa ilalim ng treatment. Oh. Sinong sinungaling sa atin ngayon? Tangina ka. Sa St. Luke's BGC. Global. Anong klaseng treatment ba? Ano yan? Chemotherapy. 2 cycle. Tapos total body irradiation. Irradiation. Tapos yung tinatawag na bone marrow transplant. Oh, wow. Ang bone marrow transplant, pag wala ka ng white blood cells, lalagyan ka ng stem cell ng donor para magkaroon ka ng bagong bone marrow. Para palitan yung bone marrow. Yun ang pinaka-factory ng dugo. Kaya ang dugo ko ngayon ay hindi na yung dati kong dugo. Dugong magnanakaw. Sa aking anak. So yung anak mo yun. Anak ko, full match kami. Kaya naka-recover ako at mukhang maganda naman ang prognosis. Hindi, Thank you. Actually, wag kang pasisigurado Ano yun? pag kinuha ka ng kamatayan. Medyo matamlay. Tapos nadudugo ilong ko doon. nosebleed. Lagi nagno-nosebleed. Tapos ayaw tumigil. Kasi nga, ang dugo ko pala may problema na. Talaga. Did you at any time think that you were being called by the Lord? I refuse No. to think of it. Demonyo ang tumawag. Kasi ang tingin ko lang, tomorrow is another day. Get through the night. Mapalipas mo lang ang gabi, pagising mo sa umaga, isang araw na naman yun, nabigay sa'yo. Natural. Just live by the day.
Okay. But did you ever think at that moment that you had a role to play, that you had not been playing to the best that you could? Hindi naman, wala naman. Siguro meron talaga sa akin na marahil ba iba pa akong gagawin sa mundo. Oo, gagawa ka pa ng gadyotahan. Tuloy ang aking paggaling. Tuloy-tuloy ang pagkademonyo. Pagkatapos ng treatment, meron pa rin mga problema. Pero hindi, tuloy-tuloy. Hindi, mamamatay ka na. Siguro meron pa ako ibang gagawin, kaya gano'n. Obvious ba? Ito na ito na. Gagawin yung paggigipit. Okay? Okay. So, narinig nyo na mga kababayan. Oops. So, sino fake news ngayon? Diba? Balikan natin. Kasi may isang video pa papakita sa inyo. Tingnan natin kung ano pinagsasabi ni Marlica. So, kapapasok lang, December 2023, itong video na to na inisiliwalat ko sa inyo na mayroon siyang sakit. Ngayon, big news ngayon sa mga media. Hoy, mga huli na kayo, mga ulupong. Diba? Huli na kayo. 2 years ago ko na yung 23, 24. Yeah. 2 years ago ko na nireport yung sakit ni, ni Bonjing. Higay matitino naman. Okay, may natitira pa. Marami-rami. PNP, AFP, alam ninyo sa buong plastic sa inyo. Ito. Dahil lang. Imik ng mainstream media. Dahil takot sila sa'yo. Sino itong inaaway mo, Marlica? Dahil darating ang araw, ilulubog ka namin sa Kumunoy. Tandaan mo. Sino yung kaaway mo? Diba? Kahit ano pang paggapang mo ngayon, pangaharas mo sa mga tao dyan sa Pilipinas, pagtatanim mo ng kasong hinayupak ka, at pananahimik ng mainstream media, dahil takot sila sa'yo, dahil maapektuhan ang kanilang mga negosyo. Ako, hindi ako takot sa'yo. Walang mawawala sa akin, buwa ka ng Genemes ka. Ikaw, ilulubog ka namin sa Kumunoy. Ayop ka. Sino naman yung Marlica? Sino mang kaaway mo, Day? Kaaway sino? Ngayon, mga palangga, doon sa ating expose ngayon, ay natataranta si Lisa Smugs. Okay. Okay, palitan natin yan. Alright? Meron tayong bagong papakita. Okay? Palitan ko yan, ha? Okay, mga palangga, mag-present tayo ng ibang video. Okay? Para ipakita ko lang sa inyo na ang palangga Maharlika ninyo mukhang naghihingalo na. Ano ba yung una? Stress na. Ito, mukhang naghihingalo na. O, tayo mo yung alindog ko dyan. Listen to this, darling. Okay, so mamaya na yan, tangkan yung issue. Pero ngayon, O, tika, wait. pag-usapan natin itong si Bon. Okay, Bonjing pa rin. So, sa kapapasok lang, February na po ito. Kanina yung video na yun, yung ni-rewind natin, December, January, February. So, after 2 months, ito pa rin, hindi pa lumalabas si Bonjing. So, ayan, nakita nyo yung date, di ba? Sa baba, 141 views, February 27, 2024. Paano naging fake news si Maharlika? Tignan nyo. Bonjing Remulla. Di ba ako ang pasimuno. Lahat pasimuno sa pambubuska sa mga yawa. Kung natatandaan niyo last year, sinabi ko sa inyo mga kababayan na si Boying ay may Lulu Kikimimiyayaya. Okay? At mukhang naghihingalo na. Nagkamali ba si Palangga? Okay. Here's the thing, pating. Mga palangga. Kinig na lang ako habang working, sabi niyan. Makinig na lang kayo. Abangan nyo sa ating podcast sa Spotify. At kung kayo ay busy siguro, no, later on, i-announce ko dito. Yung audio ko, yung bunganga ko, yung nganga bells ko. Dapat kahit nagda-drive kayo, kung ano man, na-review yung nganga bells ko para sa katotohanan. Okay, balik tayo kay Remulla. Okay. Okay? Hi, Lo. Okay, Zorro, how are you? Zorro. Kita nyo naman ang props ko. Nakita ko po. Anyway, seriously. Kahapon, nag-press conference itong si Remulla na mayroong I'm trying, iniisip ko kung port catheter yung nandito. Pero usually kasi, ang placement ng port cath nandito sa left or right. Pero meron siyang dito malaking band-aid and everything. Naalala parang niyo yun? plaster. Di sa jugular vein niya. So, I'm not sure kung ano ba yun, kung baka sinakmal sa ni Dracula. Sinipsip yung dugo niya, hindi ko alam. Di ba? Nakita niyo yung kanyang paghihingalo sa press conference niya. At kanina nakita ko mukhang naghihingalo din siya nandoon sa
pag-alis ni Kuting papuntang Australia at wala si Inday Sara. Okay? Alala niyo yan? Teka muna, isa news blackout sa Amos Cavite pero meron nagsasabi na malala na daw talaga ang kalagayan niya. Yes, ito naman mga palangga. Nakaligtas pa ang demonyo, ano? Okay. Remulla, sasagutin kita sa mga hanash mo. Okay? So last year, sinabi ko sa inyo at nag-viral yun na may sakit siya na malala ang kanyang karamdaman ayon sa ating mga Juting Jahas. Jen Maxine Chicago, thank you for your love. Mga kababayan, hindi siya public servant, di ba? Siya ay ahas servant. Si Remulla ay isang nagsiservisyo kay Jutang Ginines Lisa Ahas Smugs. Hindi siya nagsiservisyo sa publiko. So nung in-expose ko sa inyo na si Remulla ay may sakit at malala at nagre-recuperate o nagpapagaling, nagkamali ba ako? Hindi. Tama. Go, Kasi Marlica. kahapon, nung nag-speech nga siya, nag-press conference siya, hinahabol niya yung paghinga niya. Parang hindi na siya katulad nung dati na, na matika, not matikas yung normal lang, kahit ang edad niya ay 62 years old na raw siya, kaya ang sabi niya, nagde-deteriorate din or, yung ating katawan. It's true na nagdeteriorate ang ating mga katawan. Kahit nga 50 ka pa lang, pwede ka mag-deteriorate, pwede kang bumagsak ng sa resistensya mo or, you know what I mean? At sabi ko nga, lahat naman tayo, swerte ka na lang kung matutsugi ka ng hanggang 95 o 100 na hindi ka nagkakasakit o hindi mo nararamdaman yung mga katulad ng mga nararamdaman ng mga bata pa lang 60-70 nagkakaroon ng mga heart attack or what's something. So dun sa press ko niya mga palangga, ang sabi doon, ang tanong, I think tinanong siya or binanggit niya na yung lumalabas na issue na kontrobersya sa kanya na siya ay malapit na matsugi o may sakit na ay mga mahilig lang daw sa marites. Buha ka ng ina ka pala, bonjing Paano naging marites? May sapak-sapak ka na, sabi ko nga dito na plaster or malaking band-aid o whatever gasa dito na parang ang sinakmal ni Dracula. Diba? Tagutin mo nga itong FBI. Anak ko. Sabi mo, busy ako, binubol siya mga buha ka ng ina Tagutin mo. Ayan, yan. Anyway, mga palangga. Jutang Ginina ka pala Sarap mo Remulla. Masakit ba ang mura? Jutang Ginina, paano ako magmamarites? Ang marites chismis. Paano ngayon? Walang katotohanan. Inamin mo mismo na nag-recuperate ka, nagpapagaling ka, na ginayupak ka ng 2 buwan. Okay? At ang sinasabi mo, nagpagaling ka dahil sa iyong bypass, okay, fine. Statement mo yan But tama ako na nagpapagaling ka at nagsusweldo ka sa pera ng bayan, sinabi mo 2 buwan. Mahigit pa. Mahigit pa kasi nagpakita ka ng picture noong December na mukhang isang bulate na lang, na matabang bulate ang hindi pumipirma sa'yo noong nagpakita ka noong December 25 na kasama mo ang iyong mga pamilya. Hindi ako nagmamarites. Ba't ako magmamarites sa'yo? Ang marites, yung ginagawa ni Lisa Smugs na pagbabayad sa mga trolls o kani-kaninong kabukahan niya para sumira sa kredibilidad ko. Hoy! Tangina niyong lahat, kahit anong gawin niyo, hindi niyo masisira ang aking alindog. Di ba? Nakakatawa din Gigil-gil ako gabi kanina. Di ba? Ang taong nagsasabi ng katotohanan ay hindi niyo masisira. Kahit ano pa ang anong gawin ninyo, mga yawa ka mo. Ikaw, Bonjing, sabi mo, mahilig magmarites at syempre, sabi niya, maraming parang maraming gustong kumuha ng pwesto niya or naiinggit sa pwesto niya. Ano ako magdi-DOJ? Gumawa ako ng chika boom boom para mag-agawin ng pwesto mo or something? Anong kadyutahan yan? So, tama ako, tumpak na ikaw ay nakaratay sa kama. Dahil inamin niyo mismo na nagre-recuperate ka. Ano ba ibig sabihin ng recuperation? Nagpapagaling. Marites ba yan? The point here, ang sinasabi mo sa press con mo, na natural lang na magkakasakit ang isang tao na tumatanda. Tama.
Natural lang na magkasakit ang taong tumatanda. Even ang mga bata ay nagkakasakit. The point is, ikaw ay pasweldo ng bayan Correct. na ginagago, binababoy at pinagloloko mo. At sinabi mo rin sa press conference mo na kahit nagre-recuperate ka, work from home ka, ay putang ina, paano ka magpapunction ng jutak mo? Ha? Nasa bahay ka, sumisweldo ka, tapos nakaratay ka sa bed. Corrected by. Kasi, kaya hindi ka pa tinatanggal-tanggal ni Lisa Smugs kasi gusto niyong sabihin na si Maharlika ay fake news. Pero hindi ako fake news, mga kababayan. Galing sa bunganga ng mga giatay na 2 buwan siya nagpahinga, nag-recuperate at sumusweldo siya sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan. So, sino ang nagpapatakbo ng DOJ? Eh di si Lisa Smugs. Hindi totoong ikaw. Paano ka magpapunction ng daming sinasaksak na gamot sa'yo? Kung may Correct. port cut ka, syempre tatago mo yan. Di ba? Ano ba yon? Di ba? Para sa, ano ba ang line na nilalagay